Muli po ay good morning sa inyo lahat. Good morning. At purihin ng Panginoon, tayo po ay binigyan napakagandang umaga, no? Maaraw na maaraw. At wala pong bagyo. At minsan ating appreciate lang yung good weather pag may bad weather, no? Pero praise God, meron po tayo magandang panahon ngayon. At syempre, isa pong kataon to, muling linggo, November 24, na ating pong purihin ang sambayan ng ating Diyos. At welcome po sa lahat po na rito sa ating face-to-face worship. Welcome po ating mga taga San Mateo brethren. Sila po ay kasama natin ngayon. At syempre, mga taga Cubao. At welcome din po sa ating mga online viewers. Tayo po yung naka-live stream ngayon, no? Kaya meron tayong mga online viewers po sa ating social media. Purihin ng Panginoon na tayo po ay nakakapag-fellowship, salita ng Panginoon at pag-aawitan, kahit na po sa malapit at sa malayo. Ating pong paksa ngayong umaga ay maging kalugod-lugod sa Diyos. Ayan, no? A life pleasing to God. Yan po nawa ang ating maging line sa ating buhay. Sapagat tayo nga pinabubuhay hindi para sa ating sarili, kundi para po sa ating Panginoon. Nawa nga po ang ating buhay, sa bawat sandali ay maging kadugod-lugod sa ating Diyos. A life pleasing to God. Kaya tayo po magpatuloy sa mga po ng ating prelude. Maraming salamat po.
Purihin ang Panginoon, tayo po ituming lahat para po sa pagbasa ng kanyang salita. Ating pong teksto ngayong umaga bilang pong pagsusog sa ating paksang maging kalugod sa ating Panginoon, a life pleasing to God. Ito po sa ikalawang Korinto 5:9 hanggang 10. Sa ating basahin po, pero basahin ko muna sa English, King James Version, bago po tayo sabay-sabay sa Tagalog o Pilipino. 2 Corinthians 5:9 and 10, wherefore we labor, that whether present or absent, we may be accepted of Him. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body, according to that he hath done, whether it be good or bad. Sabay-sabay sa verse 9 po, handa, basa. Kaya't ang amin namang pinagsikapan, maging sa tahanan man o di man, ay maging kadugod-dugod kami sa Kanya. Sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa magitan ng katawan, ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Naway pagpalain ng Panginoon ang pagbasa ng Kanyang salita. Tayo po ay dumako po sa isang sadaling katahimikan at tayo po ay muling magsuri sa ating mga sarili habang yung ating mga ulo. Ating po ilingin sa Panginoon muli ang pagsaliksik na ating puso, pabatid sa atin na anumang kasalanan, kamalian, pagkukulang na ating nagawa. At muli ating pong isuko sa Panginoon ang ating buong sarili sa pagpapatuloy sa pananambahan. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa magang ito na ibinigay ninyo upang kami po ay magkatipon-tipon. Tunay, Panginoon, kailangan po ang dapat dakilain sa aming buhay. Mapuri, pasalamatan dahil sa inyong masaganang biyaya sa amin. Salamat po sa inyong kaligtasan, sa inyong pagkapatawad sa inyong mga kasalanan, sa inyong bagong kapanganakan na binigay sa bawat isang tunay nagsisi na ng palataya at nagsuko na ang kanyang buhay sa inyong Panginoong Yesus. Panginoon, naway gabayan niyo kami ngayong umaga, sa inyong banal Espiritu, nawa bigyan niyo po ang bawat isa ng sapat na husay, kakayahan na ibigay po sa inyo ang papuri, pasalamat, na karapat-dapat sa dakilang pangalan. At kimeraman po sa amin, maging online o face-to-face, na wala pang katiyakan ng langit, wala pang Jesus sa kanyang puso, hindi pa naranasan ang pagbabago at muling kapanganakan ninyong ginaganap sa bawat na ligtas. Kaya gumawa ng paraan, Panginoon, nakausapin niyo siya upang bago magwakas sa aming panambahan, siya po yung magpasya na tumawag siya sa pagsisisi, pagtitiwala at pagsuko ng kanyang buhay. Tamdala yung Hispanic Cristo Jesus. Amen. Tayo po ay umawit sa ating Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning! Good morning! Ayan, welcome po sa ating pananambahan muli dito sa Bethany Baptist Church, Cubao. At tayo po ay umawit sa Panginoon, The Regions Beyond. To the regions beyond, I must go, where the story has never been told. To the millions that never have heard of His love, I must tell the sweet story of old. To the regions beyond, I must go, till the world, oh the world, in salvation shall know. To the hardest of places He calls me to go, not thinking of comfort or ease. The world may pronounce me a dreamer, a fool, enough if the Master I please. To the regions beyond, I must go, till the world, oh the world, His salvation shall know. There are other lost sheep that the
him back to his fold, to the regions beyond. I must go till the world, all the world, His salvation shall know. Amen. For our next song, Alay Sa'yo. Tanging hangad ko'y makapiling ka, mukha mo'y mamasdan. Ikaw ang tangi kong kagalakan, magpakailan pa man. Alay sa'yo ay pagpupuri, walang tumbas na pagsamba. Ikaw lamang ang tanging daan, ikaw lamang ang susundan. Sa kaguluhan ng puso ko, ikaw lang ang buo. Wala nang takot sa piling mo, apaw ang biyaya mo. Alay sa'yo ay pagpupuri, walang tumbas na pagsamba. Ikaw lamang ang tanging daan, ikaw lamang ang susundan. Jesus, ikaw nga ang dakilang Diyos, puso ko ay handog. Gawin mo lamang na iyong lingkod, kagalak ay lubos. Alay sa'yo ay pagpupuri, walang tumbas na pagsamba. Ikaw lamang ang tanging daan, ikaw lamang ang susundan. Ikaw lamang ang tanging daan, ikaw lamang ang susundan. Amen. Ating kamustahin ang bawat isa. Sa mga naririto, tayo po'y umikot at magkamayan habang inaawit ang Everybody Ought to Know. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know who Jesus is. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know who Jesus is. He's the lily of the valley. He's the bright and morning star. He's the fairest of 10,000.
Everybody ought to know. 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 Everybody ought to know who Jesus is. Amen. Amen. Kapag tayo po ay nasa atin ng mga pwesto, upuan, maaari po tayong magsiupo. Amen. Para po sa ating week in review, ito naganap po ng November 17 to 23. Yan, nagkaroon po tayo last Sunday ng Children's Ministry. Yan. Amen. Nagkaroon po tayo ng Seniors, Bethany Ladies, and Choir Practice. Yan po. Amen. May new song na naman ng ating seniors po na prepare. Amen. Yan, ating choir. Yan, at nagkaroon din po tayo ng Sunday School. Ayan. Yan, nagkaroon din po tayo last Wednesday, November 20 na ating midweek worship service and prayer meeting. At itong November 22, ayan, nagkaroon po tayo ng Camarin Bible Study and Fellowship. At itong Sabado, November 23, ay ang ating Taytay Ministry Worship Service. Nagkaroon po tayo ng song practice, ayan, led by Brother Jethro. Ayan, ito Sabado. Ayan, puro mga JYP. Ayan, at nagkaroon din po tayo ng Kamuning and Cubao Home Bible Study nitong November 20 and 23. Sabado, November 23, nagkaroon rin po tayo ng Go Ye Cubao BKBC. Yan. At nagkaroon rin po ng track distribution ng ating Go Ye Cubao. Yan. At atin namang batiin, namang masaselebrate ng kanilang mga birthday. Ito, simula November 25 to 29. Happy birthday po, November 25. Ayan, kay Sir Moises. Happy birthday po, Sir Moises. November 25, ayan, kay Sisters Sian Amber. Ayan, happy birthday. 25 naman po kay Sister Angela. Ayan, at sa September 28, ayan, kay Sister Helen May. Ayan, Helen May. Happy birthday po. November 28 naman po kay Brother John Irvin. Ayan. At sa 29 naman po kay Sister Zephanie. Ayan. Ayan. At bago po tayo pumunta sa ating mga additional announcement and reminders, meron po ako ngayong mga salamat card. Ayan. Meron po tayong mga bisita, kaya atin po silang kilalanin at welcome sa ating pong pananambahan. Pag tinawag po ang ating pangalan, tayo lang po tayo ng saglit para makita po tayo ng lahat at ma-welcome po. Sige po, ating pong kilalanin kay Miss Giselle Chavez. Ayan, bisita po siya ni Sir Timmy. Tayo lang po tayo. Ayan, welcome po sa Pananabahan, Bethany Baptist Church Cubao. Kay Miss Roxanne S. Precioso. Ayan, welcome po. Kay Sir Ron Del Remedios. Ay, Miss Ron Del Remedios, okay.
And kay Miss Alona Vosores. Ayan, welcome po sa Better Baptist Church Cubao. Sila po yung mga bisita po ni Ma'am Cynthia Callejo. Ayan. Ganoon po kay Miss Angel Lasprilla. Ayan, welcome po. At kay Sir Samuel Benjamin Owens. Ayan, welcome to Better Baptist Church Cubao. Ayan. Amen. Kaya atin po silang kamustahin at kausapin po na nawa every Sunday makasama po natin sila. Ayan. Para po sa ating mga additional announcement and reminders. Ayan. Meron po tayong daily Bible blessings every day po yan. Na video po from Monday to Saturday via Bethany Cubao Members Group Chat, Facebook page, and YouTube channel. At every Wednesday po, meron po tayong midweek service and prayer meeting. Starts at 7 p.m. po yan. And every Sunday, ang ating Sunday worship service at 9 a.m. At ating tema para sa araw na ito, maging kalugod-lugod sa Diyos. Yan, sa 2 Korinto 5, 9 and 10. At sa susunod na linggo, ay huwag ikahiya ang Ebanghelyo. Ayan, amen. Sa Roma 1:16. At every last Sunday of the month, which is ngayon po, last Sunday po ng November, yan, meron po tayong special missions gift giving. At meron din po tayong choir practice mamaya sa lahat po ng choir members, 1 p.m. to 2 p.m. dito po sa second floor. At meron din po tayong adult Sunday school class mamaya rin po, 3 p.m. sa ating Begonia room. At Lord's Supper din po mamaya, huwag po tayong mawawala. Every last Sunday po yan, ngayong araw po yan, after adult Sunday school class. Go-i Cubao naman po, meron din po silang mga weekly activities. Yan, Bible study every Wednesday and Saturday, BKBC and tract distribution every Saturday. At sa ating San Mateo Rizal, every Saturday naman po ay ang kanilang home Bible studies for 5 families. Sa ating pong Kamarin, every Friday naman po na home Bible study, prayer and fellowship, and monthly worship service. At sa Taytay naman po, every Saturday ang kanilang worship service. Yan, again, pinapalala po lahat ay ang ating Each One, Bring One program. Yan, every Sunday po yan hanggang sa magtuloy-tuloy na po, tuloy-tuloy po yan. Amen. At sa ating nalalapit na December 18 to 22 na 35th Missions Conference and 59th Church Anniversary. Ayan, ramdam na po ba natin yung tense or okay naman po tayo na ready na po tayo sa ating darating na MissCon. Ayan, amen. Sana po ready na tayo sa darating na MissCon. Ayan. Kaya meron po tayong video presentation na matutunghayan sa ating pong MissCon Pledge Update.
Amen. Maraming salamat po sa updates na yan. At ngayon, tayo po yung mga katunghay ng special number na mga galing po sa ating kapatid kay Sir Leo Fulgar. Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd present to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head, and he bore with every step the man condemned to die on Calvary. Down the Via Dolorosa, called the way of suffering, like a lamb condemned Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Sa landas ng pagturusa doon sa Jerusalem, mga tao'y nagtungo at naghintay, na napagmasdan nila si Kristo'y hinatulang mamatay. Duguan at mayroong latay ang buo niyang katawan, at sa ulo'y may korona ng tinig, at sa bawat hakbang niya'y paghamak ng mundo'y maririnig. Sa landas ng pagdurusa, nahak ni Jesus, namatay siya upang tayo'y matubos. Langit ay nilisan niya pagkat pinili tayo. Ang landas ng pagturusa ay laan sa Kalbaryo. Duguan linis, luminis, buon ay naganap ang kanyang pasakit. Das na ang pagdurusa na tinahak na Jesus, namatay siya upang tayo'y matubos. Langit ay nilisan niya pagkat pinili niya tayo. Ang landas ng pagturusa ay laan sa Kalbaryo. Sa Kalbaryo.
Amen. Maraming salamat po sa magandang special number na iyan. That the Villa de la Rosa. At ngayon po ay tayo makatunghay naman ng kanyang patotoo. Ayan. Ate po siyang tawagin kay Sister Julia Chavez. Amen. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Julia Chavez. Unang-una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa Panginoon na bahagi po ako ng aking testimony ngayon. Marami po akong blessing na gustong sabihin, pero gusto ko pong sabihin na nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa patuloy na pagsuporta po niya at sa paggabay niya po sa amin sa araw-araw at sa aking pong eskwela na sa araw-araw lagi niya po akong ginagabayan at yung scholarship ko po is patuloy na po siyang nakakagamit sa akin at nakakatulong po siya sa pag-aaral ko. At nagpapasalamat din po ako sa mga taong ginamit po ng Panginoon na tulungan po ako sa pagmiministeryo at nagpapasalamat po ako dahil hindi po naging hadlang yung pagpupuri ko po sa Panginoon at yung pag-aaral ko po. Nagagawa ko po siya ng maayos. At ang favorite verse ko po ay Philippians 4 verse 13. I can do all things through Christ which strengthens me. Dahil po, naniniwala po ako pong magawa yung lahat kapag kasama ko po ang Panginoon na siyang nagpapalakas po sa akin. At yun lang po. Maraming salamat po. To God be the glory. Amen. Maraming salamat, Julia. Dati, soft-spoken si Julia. Ngayon, kaya niya na magsalita dito sa harap. Amen. Iba talaga ang nagagawa kapag active sa ministry. Amen. Ayan. Sa ibang JYP din po, calling. Ayan, mag-testimony din po tayo. Ayan po. Nanya ko po ang lahat na muling magsitayo para po sa ating muling awitin, Living Sacrifice. I look upon my life and realize at last that in myself there's nothing I can do. And yet here I stand to offer all I am and give myself completely, Lord, to you. Take my life, a living sacrifice, knowing it's the least that I can do. Make my life a living sacrifice, holy and acceptable to you. I cannot be content until I reach that place. How little I have given up to you. Lord, break down my will, make my desires your own. I long to give my everything to you. Take my life, a living sacrifice, knowing it's the least that I can do. Make my life a living sacrifice, holy and acceptable to you. Take my life, a living sacrifice, knowing it's the least that I can do. Make my life a living sacrifice,
sacrifice, holy and acceptable to you. Holy and acceptable to you. Amen. Mari na po tayong magsupong lahat. At atin na pong ihanda ang ating puso't isipan sa pakikinig ng salita ng Diyos. Atin pong tawagin ang ating pastor, Pastor Evies Acorda. Salamat sa Panginoon sa oras na ito. Tayo po ay makapag-aral at ibig naman po ng bigyang recognition ang ating pong kapatiran, no? Na sila po ay galing San Mateo. Could we request po yung mga taga sa San Mateo, pwede kayo po yung tumayo. Ayan, no? So, praise God. Sila po ay narito. Maraming salamat po. At yan po ay blessing sapagkat thank you very much po kay Sir Marvin na siya patuloy po na nagilingkod doon. And of course, ably assisted po ni Sister Agnes, no? Maraming salamat. At isa nga po encouragement po yan na tayo po ay nakakita ng mga kapatiran mula sa ibang lugar. Ibig sabihin lamang po na lalong at patuloy pong lumalago ang seta ng Diyos sa iba't ibang mga lugar. Di po ba? Eh naman po talaga ang ating nais na tayo po ay maging blessing, no, sa iba't ibang mga lugar, lalo pang lumawak po ang kaharian ng Diyos sa mga buhay ng tao po. Tayo po ay mag-aral ngayon po ng ating aralin. Ating pong pamagat o paksa ay maging kadugod-lugod sa Diyos, no? A life pleasing to God. Tunay po na maraming mga bagay na maaari nating maging layon sa ating buhay. Ngunit niniwala po tayo bilang mga nilikha ng Diyos at bilang mga manampalataya, isa lang po ang pinakamahalaga para sa atin na ating buhay po ay maging kalugod-lugod po sa ating Panginoon. Basahin ko po sa inyo ating teksto sa 2 Corintios 5, 9 sabi po sa Pilipino, kaya't ang amin namang pinagisikapan, maging sa tahanan man o di man, ay maging kalugod-lugod kami sa Kanya. Sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo, upang tumanggap bawat isa ng mga bagay na ginawa sa magitan ng katawan ay sa ginawa niya maging mabuti o masama. Tayo po yung manalangin. Salamat, Panginoon, sa napagandang paalala at hamon na kami nga po mamuhay ayon po sa inyong nais na ang pinakalaya mo na aming buhay ay maging kalugod-lugod po, magbigay po ng kagalakan sa inyong puso. Tunay po ang inyong pong ngiti, ang aming dapat naisin, ang inyong pong kasiyahan ang aming dapat pangarapin, sapagkat wala nga pong kabuluhan, anumang bagay, maliban kami po ay magbigay kaluguran sa inyo. Nawa po niyo ba na Espiritu ang manguna ngayong umaga, at kayo nga po ang mapuri sa bawat bahagi ng pag-aaral na ito. At kami naman sa amin, Panginoon, na wala pang katiyakan ng langit, wala pang Jesus sa kanyang puso, at niya panaranasan, Panginoon, ang muling kapanganakan, ang lubos sa pagbabago ng buhay, na kayo ngayong umaga, Panginoon, kausapin niyo siya, upang siya po ay magpasya na tumawag siya sa pagsisisi, sa pagtitiwala sa inyo, Panginoon Jesus, at pagsuko na kanyang buhay sa inyo, bilang kanyang sariling Panginoon, tagapagligtas, at hari na kanyang buhay. Tandaan, Hispanic Kristo Jesus. Amen. Maging kalugod-lugod sa Diyos. No? A life pleasing to God. Maaari po niyong nabasa na o narinig ang isang kwento tungkol po sa isang pianista. Ito po ay kinakulam po sa social media, no? Sa premierchristianity.com by R.T. Kendall. Baka ako siya ma-accuse ng plagiarism, no? Mahalaga po yung recognized sources. May isang pinisa mga minamahal,
na siya po'y tumugtog sa isang konserto sa Royal Festival Hall sa London. At pagkatapos po na kanyang huling piyesa sa pagtugtog, nagsigawan po mga tao, sila po'y tuwang-tuwa at hanga-hanga sa kanya. Sila po'y nagtayuan, ngunit po yung pianistang ito ay hindi masaya. Siya po'y lumabas doon sa concert hall at sabi ng stage manager, bumalik ka rito sapagkat lahat sila ay nakatayo at nais silang bumalik ka. Ngunit po, ang sabi po ng pianista, hindi sila lahat nakatayo. Dahil may isang lalaki doon sa huling row na nakaupo. At sagot po ng stage manager, anong pakialam mo sa kanya? Isang matandang lalaki lang yun. Ang sabi po ng pianista, ako'y may pakialam sabagat siya po ang aking teacher. No? Kaya, mga minamahal, maaring matuwa lahat ng nanonood doon, pero ang pinakamahalagang tao po na kanyang nais matuwa sa kanya, syempre, ang kanyang music teacher, di po ba? No? At sa ating pong buhay, mga minamahal, maaring masaya tayo dahil natutuwa ang ating asawa sa atin, natutuwa ang ating mga magulang sa atin, may natutuwa po ang ating mga anak sa atin, may natutuwa po yung mga kapitbahay nyo sa inyo, maaari natutuwa po yung mga office mates nyo, mga classmates nyo, pati ang inyong boss sa trabaho, maaari natutuwa mga minamahal ang inyong kapatiran sa iglesia o pati inyong pastor. Pero mga minamahal, para sa akin, ayon sa Biblia, lahat po ng mga taong natutuwa sa inyo, hindi mayahambing po ang kahalagan na kanilang kasiyahan sa kaluguran po ng Panginoon sa atin. Di bali nang natin makuha po ang kaluguran ng lahat, basta malugod po sa atin ang ating Panginoon. Para sa akin po, ang pinakamahalagang gantimpala ng isang Kristiyano sa kanyang buhay ay ang ngiti po mula sa langit. No? Kasi inyo mga minamahal, no, ating buhay, ako lang na po ngayon, ako po ay senior na, no? Ako ay 60 na. At minsan, isip ko ang buhay ko, after 60 years of life, ano namang nagawa ko sa aking buhay? No? At dating panahon, ako po ay uwi na sa Panginoon. Ano ba naging kabuluhan ng aking buhay? Nawa po ang ating naisin, sapagat yan nga po pinakamahalagang bagay sa ating buhay, ay ating pong makamit ang ngiti po ng langit. No? Tuwa po sa atin ang ating Panginoon. Sabi nga po ng isa, if you please God, it does not matter whom you displease. And if you displease Him, it doesn't matter whom you please. No? Ang ating pong buhay ay pinapanood po ng isang tawag nilang audience of one. No? Siya po ang pinakamahalagang tagapanood natin ang ating Panginoon. At po si mga minamahal sa pinakaduluduluan, ang pinakamahalaga po talaga lamang sa Kristiyano ay mamuhay tayo ng may kagalakang binibigay po sa ating Panginoon. Ayan po ating pag-aralan po ngayong umaga. Una-una, mamuhay po tayo para sa kalulugod ng Diyos. Dahil tayo nga po ay mananagot po sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, kapwa mananampalataya, nawa po, bago matapos pong atoralin, magkaroon po tayo ng panibagong kapasyahan na mamuhay po tayo para sa kuluguran ng Diyos. Sapagkat kailan po talaga maminamahal ang pinakamahalagang buhay, masabi kong tanging mahalagang buhay po ng isang tao at ng isang Kristiyano. Maaaring marami kayong pera, kayo po ay sumikat, kayo po ay makapangyarihan, pero lahat maminamahal, baliwala yan, maliban ang ating buhay po ay may kaluguran sa harap ng Diyos. Na ating pong makamtan ang ngiti po ng langit, matuwa po sa atin ng Panginoon. Mamuhay po tayo para sa ilulugod ng Diyos. Sabi nga sa ating teksto, sa verse 9, kaya't ang amin namang pinagisikapan, maging sa tahanan man o dito man sa lupa, o
o di man sa kabilang buhay, ay maging kalugod-lugod kami sa Kanya. Ayan po sabi po ni Apostol Pablo. Kaya po ang layang po nila Pablo ay maging kalugod-lugod po sa ating Panginoon. Sabi po sa ating teksto, maging kalugod-lugod kami sa Kanya. Sabi sa verse 9. Kaya ito nga po ay isang hamon para sa atin, no? Na ano po ba ang ating layong po sa ating buhay, ang minamahal? Ano yung pinaka-target niyo po? Alam ko po na kayo po yung nag-aaral, maganda yan, no? Kayo po ay katrabaho, maganda po yan, no? At kayo po ay kumikilos sa bahay, kayo nagpupundar po ng negosyo, ibig niyo magkaroon ng masayang pamilya, maganda po yung mga minamahal. Ibig niyo magkaroon ng mahusay na mga anak, maganda po yan. Pero para saan ba yung mga bagay na ito? Ba't natin ginagawa ang mga bagay na ito? Ito ba'y para lamang sa atin o para po sa ating Panginoon? Ano ba ang ating layo sa buhay? Maging masaya? Maging komportable? Tayo po'y sumikat, hangaan? Magkaroon ng magandang posisyon sa ating pinapasokang trabaho? May inyo pong layo? Basta gusto kong dumating panahon, okay makapag-relax. Makapagbakasyon. Alam niyo po, ako pa retired na no? Retired. Sabi nga, retired but not yet tired. At maaari iba sa inyo, sabihin nyo, uy, nakaingit naman si pastor. Retired na. Ako po dating trabaho po sa gobyerno. I work sa government. Combined years, siguro mga 18 years sa public service. No? Kasabay po naging pastor. At alam niyo mga minamahal, hindi po kaya dapat inggitan ang retirement. Napakahirap po mag-retire. At kayong mga nag-iisip na mag-retire na, sabihin niyo, sana, doon ni pastor. Let me advise po, no, this thing, na nabasa ko, sabi niya, ang retirement talaga ay lamang sa isang tao with 2 qualification. You have something to live on, and you have something to live for. Yan, no? So, yung mga minamahal, you have something to live on. Kailangan mag-retire kayo, meron kayong pera. Pag wala kayong pera, huwag kayo mag-retire. Kaawa-awa kayo. Sa kayo, pagbibig kayo sa inyong mga inyong mga mag-anak. Kaya ngayon pa lang, no, kayong mga young people, mag-ipon na kayo. Kaya mag-aasawa na walang pera. At wag kayong mag-retire na walang pera. Pangalawang minamahal, you have something to live for. Huwag kayong mag-retire na wala kayong gagawin, wala kayong kaplano-plano. Sapagkat, alam niyo mga minamahal, ayon po sa statistics, ayon sa UN report, no? Ang life expectancy ng regular, ordinary Filipino, lalaki, is 67 to 69. Yan, no? So, actually, meron lang pala akong 7 years to live. At ang gagawin niya sa 7 taon na yon, nakatunganga lang kayo. Pag kayo nakatunga, madali kayong mamatay, I tell you, no? Kaya, maging retirement mga minamahal, o kaya po aktibo sa gobyerno, o sa negosyo, o sa ibang sektor, mahalaga po, isipin natin, ano bang layo ko sa aking buhay? Para saan ba ito? Para lang maging masaya, para yumama, maging komportable, hangaan ng mga tao. Para sa aking mga minamahal, ang dapat nating layong binamaksano, lalo na, wala iba kundi mabigay ng kaluguran sa Diyos. Maging kayo po ay retired o hindi, kayo po ay sa bahay lang bilang housewife o house husband, na kayo nag-aaral, nagkatrabaho, may negosyo, dapat po inyong pong layo, wala iba kundi ang magbigay ng kaluguran sa Diyos. Inyo po makamtan ang ngiti ng langit. Kasi kung isipin nyo mga gusto ko maging mayaman Gusto ko dumating sa punto na marami na akong pera, pagkatapos ay relax lang ako, kuya-kuya ako Alam niyo, may ganyang tao pong nabasa sa Biblia Ang sabi niya, kaluluwa, marami ka ng pera, marami ka pang taon na hinaharap. Magpakasaya ka, kumain, uminom, magpakasaya.
Ang sabi ng Diyos, isa kang hangal. Sipin niyo yun po, grabe no? Isang mayaman siya, pero isang hangal. Sa Luke 12:19. Akala niya, ang buhay niya po ay mahaba pa. Pero sabi naman sa verse 20, ikaw na haling, o hangal, hingi sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa, magpapakayaman sa ganang kanyang sarili, ngunit hindi ka naman pala mayaman sa Diyos. Sa verse 20. No? Kaya kung kayo po'y magpapagod, sabi nga sa Ecclesiastes, no? Magpapakayaman, dami niyong pera, dami niyong ari-arian. Pero alam niyo po ba kung hanggang kahaba ang buhay po natin? Isipin niyo, no? Pag nabawa, isang misis, nag-ipon siya maraming pera, marami siyang properties, no? Ang dami niyang pera, milyon-milyon, pagkatapos may mister siya, may anak siya isa, dalawa. Si misis po biglang nagasakit, na namatay. O, paano yung mga kayamanang yun? Sa pupunta yun? Sa isang 18 anyos, di ba? Nakapalit niya. Nako. Kaya sabi nga po ni Ecclesiastes, nagpakahirap-hirap ka, tapos pag namatay ka lang, hindi mo alam kung saan pupunta yung pinaghirapan mo, di ba, minamahal? Kalokohan yun eh. Matala ko na muhay ka po para sa kalutian ng Panginoon, para bisang kaluguran, hindi po mawawala yan. Di po ba? Ang ngiti ng Panginoon sa atin ay upang wala hanggan. Kahit mahirap tayo o mayaman, sikat tayo o hindi kilala, mataas tayo, mababa, pwede pong gawin yun eh. Na matuwa po ang ating Diyos sa atin. At yun po talaga para sa akin lang ang buhay na may tunay na halaga. Diba? No? Kaya, alam ko po no, na sa ngayon napakahirap painggan itong aral eh. Dahil sabi nga po sa inyo na ang para sa akin, sa ating henerasyon, ang pinakakalaban po ng mga tao ngayon ay tatawag nating pagkamakasarili. I know this sounds offensive to you, no? Na for me to accuse people, including ourselves, of selfishness. Pero ito yan, minamahal. I would not, sabi nga, mince words, no? Ang mga tao po ngayon, marami, namuhay lamang para sa kanilang sarili. No? Sila po ang sarili nila, ika nga, ang gitna ng kanilang solar system, na lahat ng mga bagay umiinog lamang po sa kanilang sarili. Ilan na bang views ko sa YouTube, no? Kami na promote na, no? Ano bang tingin sa akin ng mga tao? Ako ba yung maganda pa rin? Ganyan po ngayon eh. No? Kaya nga po sabi ng isa, so here is what it comes down to. The ultimate choice of life is between pleasing ourselves and pleasing God. Sa katapusan, ang tunay na pagpipilian sa buhay ay sa pagitan ng pagbibigay lugod sa ating sarili at pagbibigay lugod sa ating Diyos. No? Ito po ang matawag kong pinaka-tinidor, the fork we must face in our lives. Mga minamahal, ano po ang yung pinakalain sa buhay niyo? Matuwa kayo sa sarili ninyo o matuwa po ang Panginoon sa inyo? You cannot have it both ways. No? Hindi mo pwedeng matuwa ako sa sarili ko, hindi mo matuwa ako sa Panginoon. Pero yung mga minamahal, let me tell you something, no? You might find this surprising. Hindi po ito original eh. Sabi nga po ng iba, kapag sinikap mo na matuwa ang sarili mo, dati yung panahon, you would be miserable. And the thing is, hindi ka lang nabigo na matuwa ka sa buhay mo, pati ang Panginoon dinutuwa sa iyo. Kasi naging makasarili ka eh. Pero ito po yung nakakatuwa nito eh. On the other hand, sabi ng banda, pag sinikap mong matuwa ang Panginoon sa iyo, at totoong matuwa ang Panginoon sa iyo, lalo kanyang pagkabalain. At dahil doon, lalo kang matutuwa. Kasi pag
ang Panginoon minutuwa sa'yo, babalik lahat ng blessing sa buhay mo. Ganun po yung mga minamahal eh. Kaya nakakalungkot na yung mga tao, they want to please themselves, to end up pleasing nobody. Pero po, pag inyo pong sinikap na matuwa ang Panginoon sa iyo, lalo kayo mautuwa dahil kayo pagkapalain ng Panginoon. Kaya mga minamanawa po, sabi nga sa ating teksto, ating pong pagsikaping matuwa ang Panginoon sa atin. Ito po naging layo ni Pablo. Ang maging kalugod-lugod sa Diyos ay pinagsikapang gawin nila Pablo. At di lang po yan magiging sa ating teksto, sabi sa 1 Thessalonica 4.1, sabi po roon, na kung paanong kayo dapat magsilakad, sabi ni Pablo sa Thessalonians, at mga bigay lugod sa Diyos, na gaya ng inyong paglakad, upang kayo magsipanagana na higit at higit. No? Bihin po, ito pong pumuhay po para matuwa ang Panginoon sa atin. Ito po yung ating dapat pagsikaping gawin. Araw-araw, bawat sandali. Dahil nga pa mga namahal, maraming po mga lumalaban sa atin, mga salungat. Di po ba? Sabi ng Diablo sa inyo. Naniniwala ba kayo na meron pong Diablo? Do you believe that there is Satan? O kasi mga ibang tao po, ay, pastor, ano lang yan? Yung Satan niya is what they call a mythical figure. Gawa-gawa nyo lang yan. Pero sabi nga po na isa, the most effective lie of Satan is to make people believe that he does not exist. Dahil kapag hindi nyo po kinikilala na meron kayong kaaway, lalo kayong madaling matalo, di ba? Isang invisible enemy. Pero ito mga minamahal, meron pong Diablo na tumutokso sa atin. Yan rin po yung ating sarili. Ba't ako maumuhay para sa Panginoon? Sarili ko na lang. Enjoy pa ako. Yeah. Kaya po yung sanlibutan. Yan, yung pwersa po ng sanlibutan ngayon. At alam niyo po, yung pwersa po ng sanlibutan ay napakalakas, lalo po sa magitan ng social media. Diba? Alam niyo, hindi po ako mahiling mag-browse ng Facebook eh. Pero, nabasa ko, sabi nila, ang isa raw epekto pag masyado kayo mag-social media, ito, tell me if it is true or not, pag nakita nyo yung inyong kaibigan, nag-post, uy, bakit ang ganda niya? Parang mas maganda yan sa akin, Isa nag-post na naman, uy, ang sarap ng ulam niya. Mas masarap ang ulam niya sa amin, Uy, ang ganda ng suot niya. Grabe si kumare, umaasenso na. Di ba po, pag kayo masyadong tumitingin sa social media, kayo tinutokso po na mainggit, di po ba? Oo. Wala mo tayong magagawa kung yung ating mukha ganyan na yan eh. Sa pagkasakasya ng mga minamahal, ang ating po kagandahan ay panloob. Di po ba? Ayan. Kaya huwag kayo masyadong magana sa mga social media kasi may inggit lang kayo. Sabi sa unang 1:12-16, ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay. Yan po, social media nyo po, ang dami pala mabibili. Diyan yung Shopee, ano ba yung mga yan? Diyan yung Lazada, diyan yung, Temu, meron bang Temu rito? Amazon, ano ba isa yung letter Z, ano yan? Basta ganon, no? Ito lang, di ako mahilig po maganyan eh. Bibili ako sa e-commerce pag kailangan ko ng medyo hilig po sa pickleball eh. Bibili ko ng pickleball na bola. Bibili ako doon. Pero asay na binibili ko eh, no? Kaya minamahal, yung pwersa ng sanlibutan na tayo po ay mainggit, na imbis na ating nais ma-please ang Panginoon, ma-please pa rin sarili. Samantalang tayo bilang mga Kristiyano, tayo po yung mga kawal ng Diyos. Ating pong nais ma-please si Captain Jesus Christ, di po ating sarili.
Sabi nga sa 2 Timoteo 2:4, sino mang kawal na nasa pagkakawal ay hindi nahalubilo sa mga bagay ng buhay na ito upang siya'y kalugdan niyaong nagtala sa pagkakawal. Si mga minamahal, kung talagang tayo po sundalo ng Panginoon, ang ating lamang dapat naisin ay matuwa sa atin ang ating Panginoon na ating pinakapitan, no? Pinaka-general ng ating hukbo. Hindi po ating sarili. No? Maging kalugod-lugod tayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Yan. Yung tawag po na integrity sa Kristiyano. Maging sa bahay ka, sa opisina, sa paaralan, sa church, ang ating pong nais, layon ay ma-please ang ating Panginoon. Sino man ang kasama mo, ano mang ginagawa mo, ano mang oras, ano mang araw, dapat ang buhay po natin ay kalugod-lugod sa ating Panginoon. Wala po dapat itawag na split Christianity. Pag nasa church tayo, pag nasa church po ba kayo, church building, kayo pa yung mukhang mabait? Pag kayo po ba yung nasa bahay, kayo pa yung mukhang mabait pa rin? Di ba? Alam nyo, ano po sabi nila, ang pinaka-challenging daw na test ng Kristiyano ay kung sino ka sa iyong sariling tahanan. Di ba? Oo. Kaya, maaaring dito, maamo tayo. Di ba? Sa bahay po ba? Hindi, mga minamahal. Saan tayo naroon, anumang oras sa araw, dapat po ang ating buhay ay kalugod-lugod sa Panginoon. Yan, sabi nga sa Colossians chapter 1 verse 10, upang kayo magsilakad ng narapat sa Panginoon na buong kalulugod niya. Yan, no? Sa 1 Corinto 10:31, alam po na, ganda po ito, no? Maging sa pagkain o pag-inom, ano mga ating ginagawa para sa kalulahati ng Diyos. Ngayon, maaari mo sabihin natin, Pastor, ba't ako magmumuhay para sa kalulugod ng Panginoon? Di ba may karapatan akong mamuhay ayon sa nais ko? Ayon po sa gusto ko? Ito po para sa akin, ang malaking pagkakamali, tawag nilang humanism, no? Na nilalagay po natin ang tao sa sentro ng realidad. Na para baga ang tao po ang the captain of his own soul. Pero sa Kristiyano mga meron, hindi totoo yan. Sapagkat po dapat lagi, front and center of our lives must be our Lord Jesus Christ. Ayun po kaibahan natin mga minamahal. Hindi po tayo nakaupo sa ating sariling trono, tayo po'y nakaupo sa paanan ni Jesus na nakaupo sa trono ng ating buhay. Sapagkat tayo namuhay po para po sa kalugod ng Diyos. At ito nga po ang hindi lang mahirap tanggapin sa ibang mga tao. Sapagkat kung tunay kang Kristiyano, tunay kang mananampalataya, hindi mo lang dapat kilalanin si Jesus bilang tagapagligtas, siya rin po dapat ang Panginoon at hari na yung buhay. Yan po niyan. No? Dahil tayo nga po ay namumuhay para sa kalugod ng Panginoon. Bakit? Sapagkat sa kaduduluhan mga minamahal, lahat po tayo ay mananagot sa ating Diyos. Yan. Kung sa unang pagdating ni Jesus, siya po'y dumating bilang tagapagligtas, sa kanyang pagbabalik, siya babalik po bilang hukom ng lahat ng mga tao. No, in His first coming, He came as a Savior. In His second coming, He would come as a judge. Ito po yung mahirap ipangaral Kasi maraming mga tao, sipin nila, punta akong church para maging masaya ako, para pagpalain ako. Pero totoo naman yan, kanta, masaya. Pero pag sabi mo na tayo managot sa Panginoon, ayoko na yan. Masyadong seryoso na yan, uwi na ako. Kaya lang mga minamahal, hindi yung maaring ihiwalay yun Sabi nga ng isa, then dalawang kamay ang Diyos, ang kamay ng pag-ibig at ang kamay ng katarungan. Diba? Para magulang natin.
Di ba, magulang natin po, pag tayo po ay mabait, sila ay mabait din sa atin, di po ba? Pag naman tayo po ay salbahe, tayo po ay kanilang dinisiplina. Dahil ba tayo po ay ayaw nila sa atin? Hindi! Sobrang kang mahal ng inyong magulang, kaya kailangan kang disiplinahin. Di po ba? Pag inyo pong magulang, hindi kayo disiplina, hindi kayo talaga mahal nila. Ganun po ang Panginoon eh. Si Jesus po ay namatay para sa atin, dumating siya sa unang pagkakataon bilang tagapagligtas, pero mahal niya rin tayo, kaya babalik siya po bilang hukom. Para gantimpalaan ang mga Kristiyano naging tapat sa Kanya. Ang mga namuhay para sa Kanyang paluguran, kaluwalhatian. Ingala mga minamahal, siyempre, kung meron pong gantimpala ang mga mabait, meron ding parusa ang mga hindi mabait. Kayo po ba'y mabait? Sabi sa verse 10, sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa sa mga bagay na ginawa sa magitan ng katawan. Ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Kaya mamaya tayo pong lahat ay mananagot sa ating Panginoon. Huwag yung isipin na, mga minamahal, kahit sandali na you are your own master. No. Meron na tawag po na divine justice. Lahat tayo ay managot sa Panginoon. Meron mo tatlong bagay na ating huwag dapat kalimutan sa Panginoon eh. He is holy, He is righteous, and He is just. No? He is holy, sabagat siya po ay hiwalay sa atin. Wala siyang batik ng kasalanan. Siya po ay righteous sapagkat ang kanyang pong pamantayan ang mausunod dapat sa ating buhay. And He is just sapagkat pag ating pong binali ang kanyang pamantayan, kailangan tayong managot sa Kanya. No? He is holy and righteous and just. Meron pong laging consequence ang ating mga ginagawa. At meron pong araw na darating na tayo mananagot po at may bigay sulit po sa ating Panginoon. Sana nga, lahat para pasayalan palagi. Hindi ka na maminaman, hindi ka eh. May talagang day of the Lord, ika nga, ang araw po ng Panginoon. At pag dumating po yung araw na yon, nasabi nga sa Mateo 25, naihiwalay po ni Jesus ang lahat ng mga bansa. Yung sa isang side po, ang mga ila mahambing sa mga tupa, ito naman po, sa kabilang side, mahambing sa mga kambing. Yung mga tupa, sila po yung mga papasok sa area ng Panginoon. Yung mga kambing naman po, sila mapahamak. Pag dumating po yung panahon na yon, Tatay Jesus bilang hukom, wala na pong pagbabagong mangyayari sa tao. Yun na yun. No? Huli na ang pagsisisi. Sabi nga ni Charles Spurgeon, time shall be no more when judgment comes, and when time is no more, change is impossible. Wala nang panahon kapag dumating ang paghuhukom, at pag wala nang panahon, posible na ang magbago. So, kailan tayo magbago? Ngayon, mga minamahal. Magbago tayo, baguhin natin ang ating layon sa ating buhay, hindi na para sa ating sarili, o para lamang tayo yumaman, sumikat, maging makapangyarihan. Nawa po ngayon pa lamang po, magpasya na tayo, ng layo ko sa buhay, ay wala iba kundi magbigay kaluguran sa ating Panginoon. Para po pag humarap tayo sa Panginoong Yesus, siya pinakatingin sa atin, na nakangiti. Di po ba? Na ngayon pa lamang, atin na palagi siyang pinangingiti sa ating buhay. Kayo po ba excited na makaharap po ang Panginoong Yesus? O tayo pa natakot? Look back sa naging buhay po natin. Can we truly say, with all honesty, sa buong katapatan, na ating buhay po ay laging kalugod-lugod sa Panginoon? O meron tayong mga ginawa, meron tayong mga inisip,
May tayong mga sinabi na hindi maganda sa harap ng Panginoon. Nawa tayo po ay magpasya ngayong umaga. Lord, all I want is to please you. Lahat po tayo mananagot. Pastor ka man o karaniwang Kristiyano, ikaw man ay ano mo reliyon mo, ikaw may Katoliko, ikaw ay Protestante, ikaw ay Baptist, Pentecostal, o Muslim, o Buddhist, lahat po naman nagot sa harap ng Panginoon. Kahit mayaman ka, o mahirap, sikat ka, o di ka kilala. Sabi nga ng isang kasabihan po ng mga Italians, no? At the end of the game, the king and the pawn go back in the same box. Ang ganda po nito, no? It's so humbling na maalala ito. Kasi ngayon, mga tao, mga world leaders, no? Yan, sila Biden, yan, itong upong sila Trump, sila Putin, sila Macron, mga sikat po, malalaki yung mga tao, Marcos. Naisipin nila, ako'y pinuno, no, ng isang bansa, kay makapangyarihan. O maraming mga mayayaman, yan, sila Elon Musk, sila Jeff Bezos, no? Mayaman sila. Pero sabi nga po ng mga Italians, at the end of the game, the king and the pawn go back in the same box. Ano po yung chess, di po ba? Wala, it doesn't matter anong pyesa ka Lahat tayo pupunta sa isang kahon. Yung kahon pong yan, hindi yan square. Pahaba. Pahaba. Mga ano yan, mga 6 feet. Ganyan kapal. Yan. Gusto mo may wiper pa, gano'n? Sa aircon. We go to the same box, mga minamahal. Sa katapusan ng laro, ang hari at ang pawn ay babalik sa isang kahon. Kaya lahat pa natin malagot sa Panginoon Walang makatakas sa atin. Hato lang tayo, batay sa lahat ng ating ginawa, mabuti man o masama. Sabi sa ating teksto, no? Verse 10, maging mabuti man o masama. Look at the last line, no? Kaya lahat po tayo, magbibigay sulit sa Panginoon. Romans chapter 2 verse 6, no? Na siya ang magbibigay sa bawat isa, bawat tao, ay sa kanyang mga gawa. No? Kaya ito po ay, para sa akin, isang mensahe ng kaaliwan. Diba? Kasi, kahit simpleng tao Hindi ka man professional, hindi ka man businessman, kahit simpleng clerk ka lang, o daily wage earner, o sabihin mo, Pastor, ako lang isang housewife, ako lang isang karaniwang mamaya sa barangay namin. Pero yung mga minamahal, kung ang buhay po ninyo ay buhay na kalugod-lugod sa harap ng Diyos, you made it, no? You are a very successful person. Because at the end of the day, that's the only thing that really matters. Di ba? Hindi po yung mayaman tayo o yung sikat tayo o marami kang fans sa social media o professional ka. Yung alam mo na yung buhay mo ay naging kalugod-lugod sa Panginoon, sapat na yung mga minamahal para sabihin na ang buhay mo ay naging makabuluhan, naging matagumpay. So I want you to look back, no? Ano ba naging buhay ko? Ano ba yung mga bagay na nasabi ko? Ano yung mga bagay na nagawa ko? Ano ba yung mga bagay na naka-apekto ko sa aking kapwa? Ako ba yung naging mabuting asawa? Mabuting magulang? Mabuting anak? Mabuting kaibigan? Ako ba ay kumilos at nagsalita na ako'y naging blessing sa aking kapwa? At masasabi ko ba na sa aking buhay araw-araw, lagi nakangiti ang Panginoon Yesus sa akin? Ano po talaga mahalaga sa ating buhay no? Sana po sa ating pag-uwi maya-maya, no? Isipin nyo ito,
Is my life truly pleasing to God? Aking buhay po talaga ay kalugod-lugod sa harap ng Panginoon? Sa pagkatari ang panahon na tayong lahat po ay mananagot sa ating Diyos. I'm not saying this to make you afraid, no? I'm saying this to give you hope, to make you happy, no? Because the only way we could be happy is to make our Lord Jesus Christ happy. Di po ba? Pag masaya ang Panginoon sa atin, masaya ka eh. Di po ba? No? Sana nga po, sa kanyang pagbabalik, lalo tayong maging masaya. Hindi po tayo matakot, kundi tayo maging excited po sa pagbabalik po ng ating Panginoon Jesus. Sabi nga ng isa, as our last quotation, the fact that Jesus will sit upon the throne of judgment will be the consternation of His enemies and the consolation of His people. No? Ang pag-upo ni Kristo sa trono ng paghuhukom ay magiging pingilabot na kanyang mga kaaway at kaaliwan ng kanyang bayan. No? Kung tayo po ay tunay na mananampalataya, tunay kang alagad ni Jesus, tunay kang anak ng Diyos, dapat po ang ating excitement, ganoon na lamang sa pagbabalik po ng ating Panginoon. Sapagkat alam po natin na araw-araw po namumuhay tayo, nakatingin po ang ating Panginoon Jesus na laging nakangiti sa atin, na siya inulugod po sa atin. Namumuhay tayo hindi bilang kaaway ng Diyos, kundi bilang mga anak ng Diyos. Bilang bayan ng Panginoon. Mamuhay tayo hindi para sa ring sarili, kundi upang magbigay na kaluguran sa ating Panginoon. Tayo po ito maying lahat. Magkaroon po tayo ng maikling paanyaya. At una-una po para sa ilan sa atin na maaaring wala pa tayong katiyakan ng langit, o wala pa tayong Jesus sa ating puso, sa ating buhay, o hindi pa naranasan, tawag nating muling kapanganakan, o maaaring hindi ka pa binabago ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon ay malinaw po na tayong lahat ay nangailangan ng muling kapanganakan. Sabi nga ni Jesus sa John chapter 3 ng Biblia, you must be born again. Hindi po sapat na tayo po ay magbago lang, o tayo po ay mag-iba na ugali. Kailangan po natin ang total rebirth, no? Muling kapanganakan. Sapagkat yan po ang dahilan sa Jesus po ay namatay sa krus, upang tayo po ay mapatawa sa ating mga kasalanan, at tayo po ay baguhin ng lubos sa magitan ng bagong kapanganakan. No? Sabi nga po ng Biblia, ang sino mang magtiwala kay Jesus at tumanggap sa Kanya, ay binyang karapatang maging anak ng Diyos. Ang sabi rin po ng Biblia, kung ikaw na kay Kristo, ikaw ay pinago na. Wala na ang dati, kaya bago nila lang. Ang sabi po ng Biblia, kung sabihin mo na si Jesus ay Panginoon, at may iniwala ka na siya muling nabuhay, maligtas ka. Kaya ngayong umaga maminamahal sa ating maikling paanyaya, habang tayo ay nakayuko, ibig kong hamunin ang iyahan ng bawat isa. Kung ikaw ay wala pang katiyakan ng langit, kung ikaw ay wala pang Jesus sa iyong buhay, hindi mo paranasan ang bagong kapanganakan at lubos na pagbabago sa iyong buhay, hinahamon kita, iyaya kita sa isang panalangin, tahimik lamang, ang mo to bilang iyong sariling panalangin ng pagsisisi, pagtitiwala, at buong pagsuko sa Panginoong Yesus. Ulitin mo to sa iyong puso isipan, tahimik lamang, ulitin mo, ang mo bilang iyang isang sarili mong panalangin. Panginoong Yesus, inaamin ko po na ako'y isang makasalanan. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Akin na po ang iniiwan, tinatalikuran ang aking mga kasalanan.
ang nagtitiwala ko, Panginoong Yesus, na inyong kamatayan, pagkalibing, at muling pagkabuhay ay ang sapat na kabayaran na aking mga kasalanan. Tinatanggap kita, Panginoong Yesus. Kinikilala kita bilang aking tagapagligtas at nagbayad na aking mga kasalanan. Akin na pong sinusuko sa inyo, Panginoong Yesus, aking buong buhay. Pumasok kayo sa aking puso at kayo na pong maghari sa aking buhay. Kinikilala kita, Panginoong Yesus. Tinatanggap kita, Panginoon, bilang aking Panginoon at hari na aking buhay. Tulungan niyo po akong sumunod sa iyong mga utos at mamuhay ayon sa inyong kalooban. Salamat, Panginoon Yesus, sa kaligtasan binigay niyo sa akin. Kung taimtim po ang inyong panalangin, ay nga po ang sabi ng Biblia, kaya lamang ang pag-ibig Diyos ng libutan na kanyang binigay sa Jesus, na kanyang bugto na anak, upang sinumay sa kanya manampalataya, hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya po yung totoo nagtiwala kay Kristo, tinanggap mo po siya, ikaw na nga po yung mayroong buhay na walang hanggan, at may Jesus ka na sa iyong buhay. At para po sa iba naman, masabihin niya, Pastor, meron na akong buhay na walang hanggan. Pastor, ako na isang Kristiyanong totoo. Ako ay tunay na anak ng Diyos. Napakaganda po yung mga minamahal. Pero tanong ko po mga minamahal sa inyo, ano ba ang inyong layon sa buhay? Ano ba pinakamahalaga? Pinaka-ultimong layon mo sa inyong buhay? Yan ba ay magkapera? Magkaroon ng magandang negosyo? Magandang trabaho? Propesyon? O para maging masaya ka, guminhawa ka, o para sumikat ka, o magkaroon ka ng mataas na posisyon sa pamahalaan o sa pribadong sektor, maging makapangyarihan ka, o mag-enjoy ka sa buhay. Ano bang layon niyo po sa ating buhay? Nawa po ngayong umaga, tayo magpasya. Ito po ang pinakamahalagang bagay sa ating buhay. Magpasya tayo, Lord, Panginoon, mula ngayon, sikapin ko, ang pinakalayon ko sa aking buhay, wala iba, kundi magbigay ng kaluguran sa inyo, Panginoon. Ang pinakahalaga ngayon sa aking buhay ay ang ngiti ng langit, na kayo po'y matuwa, Panginoong Yesus, sa aking buhay. Sa aking mga pag-iisip, sa aking mga sinasabi, sa aking mga ginagawa, na kayo po ang tanging malugod, Panginoon. Sa aking pagito, sa aking kapwa, maging sa aking asawa, sa aking anak, sa magulang, na mga kapatid, wala akong ibang layo kundi malugod kayo, Panginoon. Sa aking pagitungo, bilang mag-aaral, bilang nagkatrabaho, negosyante, bilang isang kapitbahay, o bilang isang miyembro ng iglesia, wala akong ibang layo, Panginoon, kundi kayo malugod po sa aking buhay. Nawa minamahal mo ating kapasya ngayong umaga, and I challenge you this morning, maluwag pong ating harapan, umuhod tayo sa harapan, Panginoon, pumarito ka, samahan mo ako sa harapan. And as you kneel down before the Lord, aba nakalod ka sa Panginoon, sabihin mo sa Kanya, Lord, wala ako ibang layon, kundi ang aking buhay maging kaluguran sa inyong harapan. Wala akong ibang nanaisin, pinakamalagang bagay, kundi ang ngiti ng kalangitan. Nawa, Lord, may my life be pleasing before you. Ayan bang nais mo, then come in front. Say to Jesus, sabihin mo sa Kanya, Lord, may my life always be pleasing to you. All I want in my life is to please you, Lord, na kayo pong malugod sa aking buhay. Hindi po ang yaman, hindi po ang kapangyarihan, hindi po ang kasikatan. All I want in my life, Lord, is to please you, Lord Jesus. Kung yan ang nais mo, yung panalangin mo, then come in front, sabihin mo sa Kanya. Parang alam mo, Panginoong Jesus, wala na iba pong bagay sa ating buhay na pinakamahalaga, kundi malugod po ang ating Panginoon
sa atin. Nawa yan po ang ating pinakanais, pinakahulugan, pinakakabuluhan ng buhay natin bilang mga Kristiyano. Ang mamuhay para sa kaluguran ng Panginoon, na ating mo laging kamtan, araw-araw, ang ngiti po ng langit. God's heavenly smile. I hope God is always smiling at us as we live a life pleasing to our Lord Jesus Christ. Pagilang Diyos, maraming salamat po sa inyong salita, sa inyong pagkilos, sa tugon po ng mga kapatiran, nakikinig. Patawarin niyo kami, Panginoon, sa mga araw at pagkakataon na kami namuhay para sa aming sarili. Kami po ay nagkamali, nagkakasala. Subalit ngayong Panginoon, kami nagpapasya. Na nawa ang aming bawat isipin, nawa ang aming bawat salita, nawa ang aming bawat gawin ay maging kaluguran po ninyo, Panginoong Yesus. Nawa po bilang isang ama o isang ina, bilang isang anak, bilang isang kapatid, bilang isang asawa, nawa ang pagitungo po sa aming kapwa ay kalugod-lugod po sa inyong harapan. Maging isang mag-aaral, isang katrabaho, empleyado, o isang negosyante, o isang miyembro ng iglesia, nawa ang buhay Panginoong Yesus ay kalugod-lugod po sa inyo. Nawa kami nga po yung magdulot ng kaligayahan sa mga tao. Kami magsabog po ng pagpapala sa kanilang mga buhay. Nang sa gayong Panginoon, habang kami ay lumiliwanag para sa inyo, tunay mapuri po ang inyong pangalan, at kayo nga po ay tunay na malugod sa amin. Pagpalaan niyo po mga nasa harapan ng kapatiran, parangalan niyo po kailang pagnanais at panalangin, at gayon po ang mga nasa online, dito po sa face-to-face worship, nawa po sumagana po aming pagkapalag mula sa inyo. At higit sa lahat, nawa po ang buhay ng bawat isa ay tunay na magbigay kaluguran sa inyong harapan. Damdalain, Hispanic Cristo Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon. Salamat po. Ngayon po ba ay last Sunday of the month? So meron dapat tayong mission gift giving. Hindi ko ata makita yung ating Ayun pala, ayun. Ayan. Okay, thank you. Okay po. So meron po tayong mission gift giving, mga minamahal. Ito nga po ay ating iniipon na pera para sa ating missionaries and pastors. Sila po ay darating face-to-face, in person. Next month, malapit na. No? Kaya matuwa po sila na makita tayong lahat. Sabi nila, ang ating mga seniors, after 5 years, parang hindi tumatanda. No? Okay, at ating pong teksto po ngayong umaga sa ating pong giving, Kawikaan 11, may nagkasabog at tumutubo pa at may humahawak naman ng higit kaysa karampatan, ngunit nauwi lamang sa pangailangan. Ang kaluluwang mapagbigay ay tataba at siyang dumidilig ay maridilig din. Okay, ating pong una pong pagbibigay ay para po sa ating tithes and offering para sa ating mga members. At yung pangalawa naman po ay yung ating paghulog po sa basket natin para sa ating mission gift giving. Maraming salamat po. Tayo po'y manalangin. Mga kapangyarihan Diyos, Amang Banal, salamat sa oras at pagkakataon pinagkalupot sa amin. Panginoon, humingi kami ng kapatawaran ng mga nagawan sa kasalanan. Basbasan mo, Panginoon, at bigyan kaming kalakasan, Panginoon. Hipuin niyo po ang bawat isa sa aming pagbibigayan na may bibigay ang tama, Panginoon, para sa iyo. Dalangin ko ito, tiniling basbasan ang bawat isa sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen.
Dakilang Diyos, salamat Panginoon sa aming pagbibigayan. Basabasahan po Diyos ang aming binigay Panginoon upang magamit sa gawain paglago ng aming iglesia. Salamat o Diyos sa mga kapatid na nagbigay Panginoon. Nawa ay mapagbigayan lahat upang maging pagkapala at maging mabuti Panginoon sa inyong harap. Alat ay aming dinadalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Inanya ako pumili ang lahat, magsitayo para po sa ating huling awitin, All We Need. There's an emptiness around us, we can see it everywhere. Weary souls are broken and blinded by despair. In the hearts of God's children, in the wounded and the weak, we look to find our purpose in the hope of Calvary. All we need is the power of God to fall fresh once more, to change us and to fill us with a passion for the Lord. In our churches, in our homes, it must be God and God alone who satisfies our longing for peace. He is all we need. The search to find contentment is never satisfied in the things this world offers that will fade away with time. Now more than ever, we must return to our first love and seek first His kingdom with our eyes fixed above. All we need is the power of God to fall fresh once more, to change us and to fill us with a passion for the Lord. In our churches, in our homes, it must be God and God alone who satisfies our longing for peace. He is all we need. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. All we need is
the power of God to fall fresh once more, to change us and to fill us with a passion for the Lord. In our churches, in our homes, it must be God and God alone who satisfies our longing for peace. He's all we need. He's all we need. He's all we need. Tayo po ay magpasalamat. Mapagpalang Diyos na aming Ama, muli kami po ay nagpupuri, nagluluwalhati po sa iyo pong pangalan. Sa umagang ito, sa natapos po naming panambahan. Salamat po sa hamon, paalala na iyong pong mga salita na siyang maging katotohanan sa aming buhay. At maging kalugod-lugod, Panginoon, sa lahat ng oras, ang aming buhay sa mga tao na nakatingin sa amin, upang sa gayon sila man, Panginoon, ay makadama ng iyong pong pag-ibig at magkaroon ng pag-asa ng langit na iyong pong pinangako. Ama, salamat po sa lahat ng iyong ginamit upang ang panambahan na ito ay maging isang tagumpay at isang pagpapala sa bawat isa. Lalo na sa iyong anak na ginamit, nagayang dito ang aming pastor, Pastor Ebias Acorda. Dalayan po namin, patuloy na siya ay iyong gabayan, ingatan sa bawat araw, at patuloy na maging biyaya ang kanyang buhay sa mga tao na nakatingin sa kanya. At muli, Ama, dalangin din po namin ang mga naroon sa kanilang mga tahanan, nanood at nakinig sa aming pong panambahan. Pagpalain din sila. At higit, Panginoon, sa aming pong iglesia, sa aming kongregasyon, ikaw po ang patuloy na mamahala na hindi lamang napakinggan ng salita, ito ay kanilang maipamuhay, maisagawa upang maging magandang patotoo sa mga tao sa aming kapaligiran. Ama, salamat sa bawat isa, maging sa aming mga panauhin na naway sila'y lumabas sa lugar pong ito na mayroong taglay na biyaya, dala po ang regalo na iyong pong pinagkakaloob buhay na walang hanggan. Magpalain ang bawat isa, Panginoon, at sa aming pagsamantalang paghiwalay, ikaw po manguna mag-ingat hanggang sa aming pong mga tahanan at sa mga natirang gawain hanggang sa hapong ito. Gabayan at patnubayan po ang aming mga gawain, maging biyaya at pagpapala sa aming kalakasang espiritual na makita po sa aming buhay sa bawat oras, araw ng aming pong pamumuhay dito sa ibabaw ng lupa. Lahat mo ito ay aming tinatagubilin at pinasalamatan sa pangalan ng Anak na si Jesus. Amen.